Hindi na nakaporma ang mga lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Molino Road sa Bacoor City, Cavite. Yung kami mo, pakita mo kami mo, pakita mo kami mo, pakita mo kami mo, hoy, pakita mo kami mo! Tropa ka, tropa? Ha? Pulis ka? Dalawa sa mga naarestong sospek, mga pulis din pala. Inirereklamo sila ng pangungutong sa mga operator at driver ng tricycle sa lungsod. Kinilala ang mga sospek na sina Police Master Sergeant Joselito Buga at Police Staff Sergeant Gregor Bautista. Kapwa naka-assign sa Bacoor City Police Station. Kasama nilang naaresto ang kasabot na sibilyang si John Louis De Leon. Nakumpiska sa tatlo ang 2,000 pesos na marked money, mga baril at bala. Ayon sa CIDG, ikinasa nila ang operasyon matapos makatanggap ng mga reklamo online tungkol sa talamak daw na pangungutong sa Bacoor. Sa investigasyon ng CIDG, aabot sa 1.5 million pesos kada buwan ang nakukubrang payola ng mga sospek sa iba't ibang terminal. Kinokolekta nila yan tuwing kinsenas at katapusan. Usually for protection money para hindi sila mahuli kahit for any violations. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para gawin yung mga legal activities nila. Pebrero raw ngayong taon na magsimulang singilin ng payola ang mga driver at operator ng tricycle. Pero habang tumatagal, lumalaki raw ang hinihingi ng mga sospek. Kaya napilitan ng iba na magsumbong sa pulis. Ang nangyayari po parang ang sa amin natitira yun na lang talagang latak para sa pamilya namin at yung kabuuan ng aming kinikita halos sa kanila na napupunta. Ang lalaki po ng kanilang katawan at makikisig. Kami po ng mga patpatin, kami po yung kanilang kinikikilan. Hinala ng CIDG, posibleng may mga kasabot na mas matataas na opisyal ang mga nahuling sospek. Katunayan, isang opisyal ng Bacoor Traffic Management Department ang tinutugis dahil hinihinalang kasabot sa pangungutong. Makaharap naman sa reklamong robbery extortion ang mga nahuling pulis at ang kasabot nilang sibilyan. Pinasisibak na rin ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang hepe ng Bacoor City Police Station dahil sa command. Kita nyo? Hepe ng Bacoor. Pinasisibak na rin. Nakita nyo, DOTR? Kasi alam mo, naikwento sa akin ni Yorme ito Hindi dyan sa Cavite Yung mga sitwasyon, nung pag-upo daw ni Yorme sa Manila, ginader niya lahat ng pulis. Lahat ng opisyal ng pulis. Sinabi niyang, itigil nyo ang mga ganitong pang-aapi sa mga mabababa. Kasi sa totoo lang, isipin nyo yung mga tricycle driver pang hinuhut-hutan mga animal. Tapos, ang una niya kagad sinabi, wala kayong dito sa City Hall. Tanggalin nyo lahat kung ano man ang meron kayo noon na commitment dito sa City Hall. Wala. Malinis to. Wala dito. Yun kagad ang tinanggal niya. Kasi nga, kinikwento niya nga, yan, mga nasa baba lang yan. Tama sila Tama yung PNP Tama si PNP Acorda at saka yung NCRPO. Tama sila sa ginawa nila. Imposibleng walang kasangkot yan na mataas na opisyal. Mantakin mo even the marked vehicle, ibig sabihin ng marked vehicle, official vehicle ng PNP, ginagamit. Alam nyo, hindi yan basta-basta nagagamit. Kasi inirerehistro yan, sinusulat yan, nire-report yan sa mismong istasyon. Kung saan pupunta, anong gagawin, inire-report yan. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, pumapasok sa City Hall ang lahat ng transaksyon yan. Pati yung hindi City Hall, istasyon. Kung ano man yung ginagawa nitong sasakyan. So, ibig sabihin, may alam ang istasyon dyan. Alam mo, naalala ko tuloy yung yung sinabi ni PNP Chief Acorda dati nung na-interview natin. Unang-unang sinabi niya noon, cleansing talaga. What we need is a cleansing. And alam mo, nung nakita ko ito yung tinatawag mo na cleansing. Kasi, ang pangit halimbawa ang PNP Chief o kaya ang NCRPO, makikita mo sa telebisyon. Ang mga sinasabi, pupugsain natin ang lahat ng krimen, ang lahat ng ganito. Tapos, may mga bata ka, mga nasa baba, na nangingikil ng tricycle.
Ano na lang sasabihin nila? Wala naman palang kwenta yung PNP chief natin eh. Wala naman palang kwenta yung NCRPO chief eh. Di ba? Kaya nga ang ganda ng ginagawa nila ngayon kasi ang hindi nila tinutugis lang yung mga adik o yung mga kriminal kung hindi yung mga iskalawags sa pulis. Kaya nga ito eh, sabi ko nga eh, alam mo, more than sa paghuli nito mga animal na ito, ang pinakagusto kong ginawa dito ng ating kapulisan, sinibak. Yung pinasisibak yung Bacoor chief. Yung pinuno ng Bacoor. Di ba? Yun ang maganda doon. Yan yung tinatawag na nilang na one strike policy na talagang pag yung tao mo nagloko, ikaw mismo sibak. Alam mo, walang biro ito ha. Hindi biro sa pulis ang masibak. Dahil karamihan ng hinahabol ng pulis aside sa kanilang sahod ay yung kanilang pensyon at mga retirement fee na binibigay sa kanila. Pag sinibak ka, tanggal lahat yan. Isipin nyo yan. Kaya yan ang hinahabol niyan. Eh nakakatuwa eh. Dahil pag may mga ganitong balita, ikala talaga natin na may sinibak. Sinibak para, alam mo yun, itong mga kapulisan natin, magtrabaho ng patas. Dahil alam nyo, sa totoo lang, mataas na eh, tinaas na yung sahod nila eh. Tapos alam mo yung lalabang ka na lang ng patas sa buhay. Anyway, meron ka namang sahod at maganda naman ang ano mo. Although sa pension mo medyo nagkakaproblema ngayon, pero marami naman lumalaban. Kasama na po nyo ako doon na lumalaban para sa pension ninyo na hindi kayo kaltasan. Pero gayon pa man, dapat talaga, wag na ho tayong gumawa ng masama. 'Di ba? Hindi sana, alam mo, hindi magpatuloy yung mga ginagawa ng mga nasa baba. And I really appreciate yung ginawa ng ating PNP chief at taka ng NCRPO at kasama na rin dito ang CIDG. At dahil diyan sisibakin na ho nila yung chief ng Bacoor. Sana ho'y maging babalaho ito sa mga ibang mga... Tama yung sinabi ng tricycle driver. Eh. Sila lalaki ng katawan. Di ba? May mga kakayanan. Tapos kami, mga simpleng tricycle driver lang. Isang kahig, isang tuka, isang inom. Ay, bakit kasamang inom? Hindi, kasi kasama talaga yan sa buhay. Di ba? Yung mga nagtatricycle eh. Isang kahit, isang tuka, ha? At saka isang inom. Kasama yun, di pwedeng mawala yun. Pag walang inuman, wala na buhay. Diba? Oh, dami kasing nilo-loan. Yun! Alam ko yung loan na yan. Pag di ka ba naman maglo-loan, mga opisyal na nagpapaloan, ay, hirapa ka nga naman. Pag anyway, may ibang kwento yun. May ibang, ano yan. Pero pagdating sana lang mga kababayan natin, kayong mga kapulisan, lumaban lang kayo ng patas. Wag ho tayong mandihado ng kapwa natin. Kasi kung kayo, masasabi ninyong nahihirapan kayo. Diba? Nahihirapan kayo sa buhay, kaya kayo gumagawa ng ganyan. How much more yung mga kinukutongan ninyo? Yung mga dinedehado ninyo? Diba? How much more? Ano lang ang buhay niyan? O hindi ba kayo naaawa doon? Kukutongan nyo pa sila? At sigurado din ako dyan. Ha? Sigurado din ako. Hindi lamang po yan sa pulis. Sigurado ako, tama din yung hinala ng kapulisan natin eh. Na etong may kasangkot yan sa City Hall. Imposible makagalaw yan ng walang sangkot sa City Hall. Ibig sabihin, kasi ano yan eh, isipin nyo 1.5 million kada buwan ng ano, hindi naman mapupunta lahat sa kanila yan. Oo, mga siguro 1/4 na lang mapupunta sa kanila dyan. Yung iba, hati-hati na, si Eddie, oh, akala nyo ba? Kaya nga sabi nga ni Yorme, kinwento sa akin ni Yorme yan, unang-unang ginawa niya nung pumasok siya dyan, sinabi, itigil nyo lahat. Kasi alam niya eh.
Alam niya yung kalakaran na sa baba na kailangan si ganito, meron si ganito. Sabi niya, itigil niyo lahat. Sabi niya, itigil niyo lahat. Wala kayong dapat ientrega sa akin bilang mayor. Itigil niyo lahat 'yan. Lumaban lang kayo ng patas. Kaya nawala yung ganun nung panahon niya Kasi nga naman, kasi kung hindi ka maka-entrega, yari ka, di ba? Kay Eddie at kay Patty, tama yan. Kaya dapat tanungin diyan magkano kaya ini-entrega diyan sa City Hall, no? At sino-sino kaya nakakatanggap sa City Hall? Umaabot kaya kay Mayor yan? Umaabot kaya yan? Hindi, malay nyo, hindi ko masabi Pero hindi naman natin kagad binibintang. Pero usually kasi, tama, sa traffic yan. Traffic ang meron dyan. Siguro, mga alak, babae, joke lang. Walang babae, wag ganun. Responsibility. Nagbabalita mula sa So, palakpakan po natin itong si PNP Chief Acorda. At syempre, ang CIDG at ang NCRPO. You're the best. Alam nyo, sana pagpatuloy nyo na ang internal cleansing. Alam nyo kung pagpapatuloy nyo yan, ipaglalabang kayo ng mga netizen pagdating sa pensyon ninyo. Sa totoo lang, makita lang kasi hindi naman natin pwede kagad ako hindi ako naniniwala that there's such thing as a perfect organization. There's no such thing as perfect organization. Organisasyon nga lang ng mga volunteer kay Pangulong Duterte noon, aga-away-away pa Nasa isang bansa, nag-aaway-away pa Paano pa kaya yung malaking organisasyon tulad ng PNP? Naturalmente, may mga tarantado din, di ba? Ang importante dyan, you're not tolerating it at talagang pinapatupad niya yung one-strike policy. Pag nagkamali, sibak. Yung station commander, hindi nga station commander sisibakin Yung mismong bako or chief di ba? Makita lang ng taong bayan yung pagkampi ninyo sa tama. Kahit maraming sabit, kakampihan kayo Di ba? I mean, normal naman talaga sumasabit yung mga iba Ang dami dyan, puro sabit. Kaya lang, halimbawa nga lang, itong DOTR, punyetang DOTR to, palpak ang mga tauhan, and yet, sinong ipinasisibak lang? Yung pumalpak lang. Hindi man lang pinasibak yung supervisor. Hindi man lang, alam mo, may team leader yan. Hindi man lang yun na sinibak. O yung mismong kanilang hepe doon. Hindi man lang pinasibak. Paano sa tingin ninyo, paano sa tingin nyo titino yung mga tao dyan? Wala. Yung nahuli lang. So, alam mo magiging reaction? Ito para lang sa kaalaman ninyo. Ang gagawin lang yan, gagalingan lang nila next time. Parang yung mga boyfriend nyo nagloloko. Sino ba dito mayroong boyfriend na nagloko na pinabalik nyo uli? Yung humingi lang tawad sa inyo, pinatawad nyo, tas okay na uli. Tama kayo, okay na uli. Pero gagalingan lang niya uli next time. Gagalingan lang niya manloko. Di ba? Sa DOTR, ganyan na nangyayari. Ngayon, nahuli nyo, nasibak. Walang nanagot na iba, na supervisor. Walang nanagot na opisyal. Ang gagawin lang yan, next time, ayusin na natin, wag na nating lunukin. Siksik na lang natin sa singit natin. O kaya sa kepyas natin, ganun na lang siguro yan.